Sa Pilipinas, ang dilatang tuna ay bahagi na ng pang-araw-araw na pagkain. Madalas itong kasama sa kanin, pandesal at quick meals sa bahay o opisina. Isa itong abot-kayang pinagkukunan ng protina at omega-3, nutrients na kapakipakinabang para sa puso at utak. Ngunit hindi lahat ng dilatang tuna ay pareho ang kalidad at may mga seryosong usapin tungkol sa kalusugan, kontaminasyon at mercury content na dapat nating pag-usapan. Ayon sa mga pag-aaral, lahat ng dilatang tuna na sinuri sa ilang research sa Pilipinas ay nagpositibo sa tinatawag na mercury, isang toxic heavy metal, at ito ay mas mataas pa sa tolerable weekly intake ng FAO, WHO. Kaya posibleng hindi totally ligtas kainin ang ilan sa mga ito kung madalas kainin ng sobra-sobra. Ang mercury ay isang neurotoxin na dahan-dahang naiipon sa katawan ng tao at maaaring makaapekto sa utak at nervous system, lalo na sa mga bata, buntis at matatanda. Kahit na ang dilatang tuna ay madaling kainin at masarap, hindi ibig sabihin safe ito kung palagi mong kinakain ng walang limitasyon. Ayon sa mga eksperto, mas mabuting pumili ng mga skipjack o canned light tuna kaysa sa albacore o yellowfin kung ang goal ay mababa sa mercury content. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 5 dilatang tuna brands na dapat iwasan sa lahat ng paraan at 2 tuna brands na mas ligtas kainin based sa general health research, mercury content considerations at iba pang nutritional factors. Sa huli, bibigyan ka namin ng payo paano pumili ng mas malusog at mas ligtas na canned tuna para sa iyong yongliya. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong brand ng canned tuna ang madalas mong binibili sa tindahan at bakit. Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa ibang may karanasan. Okay, simulan na natin. 5 mga dilatang tuna brands na dapat iwasan. At bakit? Una, Mega Tuna, hot and spicy o flakes in oil. Marami ang sumusubok sa Mega Tuna dahil sa abot-kayang presyo at madaling makita sa mga tindahan. Gayuntaman, base sa mga consumer reports at social media discussions, may ilang bagay na dapat isaalang-alang bago ito gawing regular na pagkain. Una, madalas na mataas ang sodium content nito. Ang sobrang sodium ay maaaring magdulot ng problema sa blood pressure at hindi ideal sa pangmatagalang pagkain, lalo na para sa mga taong may hypertension o may risk sa heart disease. Pangalawa, ang Mega Tuna ay naglalaman ng extenders tulad ng soy protein. Ang mga ito ay idinagdag para madagdagan ang timbang ng produkto at mapababa ang presyo. Ngunit maaaring magpababa ng tunay na tuna content sa lata. Ibig sabihin, hindi ka nakakakuha ng full tuna nutrition at may dagdag na fillers na wala masyadong benepisyo sa kalusugan. Para sa mga Pilipinong nagbabantay sa kalusugan, mahalagang suriin ang label at alamin ang nutritional facts bago bumili. Mas mainam din na i-rotate ang iba pang sources ng protein tulad ng fresh tuna, sardinas o iba pang isdang mataas sa omega-3. Sa huli, ang Mega Tuna ay pwedeng occasional choice pero hindi dapat maging pangunahing pinagkukunan ng protina sa araw-araw. Ang kaalaman sa mga ingredients at nutritional content ay susi upang makaiwas sa sobrang sodium, unhealthy fillers at masigurong balansing pagkain para sa mahabang buhay. Pangalawa, San Marino Corn Tuna or Tuna Flakes. Bagamat mura at madaling makita sa mga tindahan sa Pilipinas, maraming consumer anecdotal reviews ang nagsasabing mataas ang sodium content at additives ng San Marino tuna. Ayon sa mga karaniwang feedback sa social media at consumer forums, ang regular na pagkain nito, lalo na araw-araw, ay maaaring magdulot ng sobrang sodium sa katawan o sodium overload. Ang sobrang sodium ay kilalang risk factor para sa hypertension o mataas na presyon ng dugo, na nauugnay rin sa mas mataas na panganib ng stroke, sakit sa puso at iba pang cardiovascular issues. Mahalagang tandaan na wala pang published scientific study na nag-aaral direkta sa nutritional profile ng San Marino tuna kumpara sa ibang brands. Gayunpaman, base sa karaniwang karanasan ng mga gumagamit, ang nutritional value nito ay kadalasang mas mababa kumpara sa ibang mas quality na tuna brands na may mas mababang sodium at mas konting additives. Para sa mga seniors at sa mga may high blood pressure, mainam na limitahan ang regular na pagkain ng ganitong processed tuna. Kung gusto mo ng mas safe at mas nutritious na option, mas makakabuti ang pumili ng tuna na mababa ang sodium, walang artificial additives, at may mas mataas na protein content.
Sa ganitong paraan, makakain ka ng mas healthy at makakaiwas sa panganib ng hypertension at iba pang sakit sa puso, habang napapanatili ang lasa at convenience ng canned tuna sa pang-araw-araw na pagkain. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, generic OEM tuna, house brand na walang quality assurance. Isa sa mga panganib sa pagpili ng canned tuna ay ang mga generic o house brand tuna na madalas ay mura at walang kilalang brand name. Ang mga produktong ito ay kadalasang tinatawag na OEM o Original Equipment Manufacturer. Ibig sabihin ay gawa sa mga planta na hindi kilala at walang malinaw na proseso ng quality control. Ang malaking issue dito ay kakulangan ng transparency. Kadalasan hindi nakalagay kung saan nanggaling ang isda, anong species ng tuna ang ginamit o kung ano ang nutritional content ng produkto. Dahil sa hindi sertipikadong sourcing, may mas mataas na posibilidad na ang tuna ay kontaminado ng mabibigat na metal gaya ng mercury o iba pang environmental pollutants. Wala ring garantiya na ang proseso ng pagkaning ay consistent at ligtas, kaya nag-iiba-iba ang kalidad at lasa ng bawat lata. Para sa mga Pilipino na nag-iingat sa kalusugan, lalo na ang mga nakatanda, ang ganitong produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa pangmatagalang kalusugan tulad ng epekto sa puso at bato. Kung gusto mo pa rin ng abot-kayang tuna, mas mainam pumili ng kilalang brand na may sertifikasyon o label ng quality assurance. Marami sa mga brand na ito ang naglalagay ng malinaw na impormasyon tungkol sa species ng tuna, pinagmulan ng isda at nutritional value, kaya mas ligtas kainin araw-araw. Tandaan, huwag maging sakim sa murang presyo, lalo na kung kalusugan ang nakataya. Ang kaunting dagdag para sa certified tuna ay proteksyon para sa katawan, kalusugan at pangmatagalang kapakanan. Pang-apat, Milesea at Dali Tuna, mga low-budget at hindi kilalang brand. Sa mga palengke at discount stores, madalas nating makita ang mga low-budget at hindi kilalang brand ng tuna tulad ng Milesea at Dali. Bagamat mura at madaling mabili, maraming eksperto at consumer ang nagbabala tungkol sa kalidad ng mga ito. Maraming nagrereklamo na ang laman ng tuna ay watery o malabnaw, kulang sa natural na lasa at minsan ay may kakaibang amoy o aftertaste. Ang mga sintomas na ito ay madalas indikasyon na ang tuna ay maaaring dumaan sa labis na processing o may halong additives. Ang mga hindi kilalang brand ay kadalasang hindi transparent sa pinanggagalingan ng isda, proseso ng pagkaning at mga preservatives na ginamit. Dahil dito, may posibilidad na mas mataas ang risk ng contamination o pagkakaroon ng less nutritious product. Hindi rin masyadong malinaw kung kailan at paano ito na-produce at kung ligtas itong kainin ng regular, lalo na para sa mga seniors at mga may compromised health. Hindi ibig sabihin na lahat ng low-budget tuna ay delikado, pero para sa kalusugan, mas mainam piliin ang mga kilala at certified brands. Ang mga ito ay may quality control, standardized processing at malinaw na label ng ingredients at expiration date. Sa ganitong paraan, masisigurado natin na mas ligtas kainin ang tuna at may mas mataas na nutritional value, lalo na sa protina at omega-3 na mahalaga sa puso at utak. Kung gusto mong kumain ng canned tuna ng regular, huwag lang basta-basta bumili sa mura at hindi kilalang brand. Mag-invest sa quality at safety para sa pangmatagalang kalusugan. Tandaan, ang mura ay minsan nagiging dahilan ng masamang epekto sa katawan kapag palagian ang konsumo. Panglima, imported budget tuna na may mataas na filler at sodium. Hindi lahat ng imported tuna ay ligtas kainin, lalo na ang mga murang brand na budget-friendly. Marami sa mga ito ay may mataas na sodium, preservatives at extenders na maaaring makaapekto sa kalusugan kapag madalas kainin. Bukod dito, hindi rin palaging malinaw ang pinagmulan ng tuna species,
na mahalaga dahil ang iba't ibang species ay may iba't ibang antas ng mercury. Halimbawa, ang mga malalaking tuna tulad ng albacore at yellowfin ay kilala na mas mataas sa mercury kumpara sa skipjack na mas maliit at kadalasan ay mas ligtas. Ang mataas na sodium content sa ilang dilatang tuna ay maaaring magdulot ng problema sa blood pressure, lalo na sa mga seniors o sa mga may hypertension. Ang preservatives at extenders naman ay pwedeng magpababa sa nutritional value ng tuna, kaya't mas kaunti ang aktwal na protina at omega-3 fatty acids na makukuha mo. Para sa mga nag-iingat sa kalusugan, mas mainam piliin ang light tuna in water na malinaw ang species at may mas mababang sodium. Mas ligtas din kung ito ay sustainably sourced at may label ng mercury testing o FDA approval. Sa pangkalahatan, ang mga low quality, high sodium at mataas sa extenders na imported tuna ay hindi ideal kung ang layunin mo ay magkaroon ng healthy diet. Sa halip, pag-aralan ang label, piliin ang mas maliit na species at limitahan ang madalas na pagkain ng malalaking tuna. Sa ganitong paraan, may iwasan ang sobrang sodium at mercury exposure habang nakakakuha pa rin ng benepisyo ng protina at omega-3 na mahalaga sa puso at utak. Dilatang tuna brands na talagang mas ligtas kainin. Una, Century Tuna, Chunk Light o Skipjack variants. Ang Century Tuna ay isa sa pinakasikat at malalaking tuna brand sa Pilipinas at kilala sa kanilang operasyon sa General Santos City, ang tuna capital ng bansa. Ang kanilang light tuna mayans, lalo na ang skipjack chunk sa tubig o vegetable oil, ay mas mababa ang mercury kumpara sa mas malalaking tuna tulad ng albacore o yellowfin. Ang dahilan, mas maliit ang skipjack tuna at mas mabilis itong lumaki, kaya hindi ito nag-iipon ng mercury sa katawan, kaya mas ligtas kainin, lalo na kung regular ang konsumo. Bukod dito, maraming Century Tuna light variants ang may omega-3 fatty acids na kilala sa pagpapabuti ng puso at sirkulasyon ng dugo. Mababa rin ang kolesterol nito kumpara sa ibang dilatang tuna, kaya mas balanse ang nutritional profile para sa pang-araw-araw na pagkain. Mahalaga lamang ang tamang dami ng pagkain. Karaniwang 2 to 3 servings ng dilatang tuna sa isang linggo ay ligtas at nakakatulong sa kalusugan ng puso at utak. Para sa seniors o mga taong health conscious, ang pagpili ng skipjack tuna sa tubig ay mas mainam kaysa sa oil-packed variants dahil mas mababa ang calorie content at hindi nadadagdagan ang unhealthy fats. Maari rin itong ihalo sa salad, sandwiches o simpleng rice meals upang maging mas masustansya. Sa pangkalahatan, kapag alam mo kung aling tuna ang ligtas at kung paano ito kainin, maari mo pa ring masustansyahan ang lasa nito nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan. Kaya sa susunod na bibili ka ng dilatang tuna, piliin ang Century Tuna Chunk Light o Skipjack variants para sa mas ligtas at mas healthy na pagkain. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangalawa, Mega Tuna Flakes in Water. Masarap at mas healthy. Ang Mega Tuna Flakes in Water ay isang klase ng canned tuna na mas mainam kaysa sa ibang instant tuna products. Ito ay mas mababa sa sodium at walang dagdag na harmful preservatives, kaya't mas ligtas para sa kalusugan ng puso at katawan. Ang mataas na sodium content sa ibang canned tuna ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure, kaya kung sensitibo ka sa asin, mas maganda ang ganitong variant. Bukod sa pagiging low sodium, ang tuna ay kilala sa taglay nitong malinis na protina at omega-3 fatty acids na mahalaga para sa utak at puso. Ang omega-3 ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagpigil sa pamamaga sa katawan. Sa mga matatanda, mahalaga ito para mapanatili ang malinaw na pag-isip at malusog na puso. Sa mga bata naman, nakakatulong ito sa kanilang brain development. Isang praktikal na halimbawa sa araw-araw. Maaari kang gumawa ng tuna salad na may gulay o kaya'y tuna sandwich para sa almusal o merienda. Halimbawa, si Aling Maria, isang lola sa Quezon City, ay tuwing linggo ay nagluluto ng tuna with tomato at pipino. Sinasabing mas gusto niya ito kaysa sa regular na tuna na may mataas na sodium dahil mas malinis ang lasa at hindi siya agad na uuhaw.
Sa huli, ang pagkain ng Mega Tuna Flakes in Water ay simple, ngunit epektibong paraan para mapanatili ang kalusugan habang nakakainin ng masarap. Hindi lamang ito masustansya, kundi praktikal din sa abalang buhay ng mga Pilipino. Kaya sa susunod na bibili ng canned tuna, piliin ang low sodium at preservative-free na variant para sa mas ligtas at mas malusog na pagkain. Pangwakas na kaisipan, moderation at informed choices. Hindi kailangang iwasan ang lahat ng dilatang tuna. Ang sekreto sa ligtas na pagkain nito ay tamang pagpili at moderation. Ang canned tuna ay abot-kayang pinagmumulan ng protina at mayaman sa nutrients tulad ng omega-3 na mabuti para sa puso at utak. Subalit, may downside ito dahil ang ilang species ay mataas sa mercury, isang heavy metal na delikado sa kalusugan kapag sobra ang konsumo. Ayon sa research, lahat ng canned tuna na sinuri ay merong mercury, kaya hindi ligtas na kainin ng labis o lampas sa recommended limits, lalo na sa mga bata, buntis at matatanda. Ang tamang pagpili ay mahalaga. Piliin ang canned light tuna na karaniwang gawa sa skipjack, na may mas mababang mercury kumpara sa albacore o white tuna. Mahalaga rin na basahin ang label at tingnan ang sodium level, species at kung may extenders o additives. Para sa mas ligtas na pagkain, pumili ng mga brand na malinaw ang sourcing at nutritional information. Halimbawa, ang Century Tuna Light variants o mga imported low-mercury tuna tulad ng Safe Catch ay magandang opsyon. Ang ganitong kaalaman ay nakakatulong para planuhin ang balanced diet at maiwasan ang labis na mercury exposure. Sa huli, tandaan, ang dilatang tuna ay bahagi lamang ng malusog na pagkain. Huwag kalimutan ang iba pang sources ng protina tulad ng isda, itlog, beans at lean meats, pati na rin ang sariwang prutas at gulay. Ang pagkakaroon ng variety sa pagkain ay hindi lamang nagpapaligtas sa kalusugan, kundi nagbibigay din ng mas holistic na nutrisyon. Sa pamamagitan ng informed choices at moderation, makakain tayo ng tuna ng ligtas at masisiguro ang pangmatagalang kalusugan ng ating katawan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.